Si Ma'am Tessie Angsi, ang founding chairperson po ng Movement for Restoration of Peace and Order. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman sa inyo, Manong Ted. Opo, thank you for your time, ma'am. Ma'am, kayo ba'y nakakuha ng kopya nitong sinasabing extrajudicial confession ni David Tanliao? Hindi po nila sinishare sa amin yan at hindi dapat nililik yan sa media, no? Kaya yung nakakuha niyan, hindi naman nag-verify, nilagay agad sa media, kaya nakakalungkot, no? Buti naman kayo, at least you call to verify the information na nandyan sa extrajudicial confession na yan. Yes, ma'am. And sabi nga po dito po sa inyo strongly worded statement, Opo, bakit paniniwalaan itong taong ito na ang dami niyang kaso ng kidnapping at siya nga ang sinasabing pumatay mismo sa mga kidnap victims? Yan pong issue na yan, ma'am, in the first place, inyo bang naiklaro yan sa PNP kung bakit despite itong mga sinasabi, maging ni Senator Ping Lacson na ito po ay involved sa kung tandang mga 8 na kidnapping cases, siya mismo pumapatay, bakit ito namamayagpag at nakikita pa na po sa ilang mga public functions? Definitely, no? Sabi ni Senator Lacson, sabi ko 100 kahapon, sabi ng Chinese Embassy, 20 ang kasong na-involved niyan, not just kidnapping, extortion, torture, murder. Namamayagpag tapos pinaniwalaan pa nila, no? Kaya nila hinuli una yung son-in-law nitong si Anson Ke. Tapos pinatawag itong si Alvin Ke. Una, sabi for investigation lang. Nung nalaman nung lawyer na preliminary investigation pala, nagalit na sila. Pero the couple still subjected themselves to investigation kasi sabi nila wala naman silang tinatago. Pero Ted, last week pa yan. So paanong nangyari at inilabas nung Tuesday yung extrajudicial confession na sinasabi na si Alvin Ke ay involved. Siya ang nag-utos dito kay David Tanliao. Ang pangit talaga ng lumalabas tuloy na pilinan ng Pogo pati ang media. Kaya they are trying to help David Tanliao divert attention away from the true mastermind. Siyempre, masakit sa akin na naririnig na ganyan, na napasok na ng Pogo ang media, napasok na ng Pogo ang PNP, kaya nila pinagtatakpan yung mastermind. Ma'am, dito po ako medyo tutunghay sandali, no. Itong pinagtatakpan yung mastermind. Ang analysis po ni Senator Ping dito nung aming ma-interview, isipin mo, bakit ang lakas-lakas ng loob na magkusang sumuko itong si David Tanliao sa PNP? Na para bagang ang sabi niya, baka feeling niya kaya ko itong lusutan. Ganun po. So, mastermind. And then ito kaninyo na parang itong nilabas na leak, no, para sa kanyang statement na iniuugnay yung anak mismo ng biktima is to divert the attention para pagtakpan yung mastermind dahil yung mastermind ay ano ho ba ang inyong masasabi doon? Ang hindi namin malaman, dapat nga laliman nila yung investigation. Nagtapos ba kay David Tanliao o gun for hire siya? Kasi doon sa 20 kaso niya, mas marami doon gun for hire. Siya ang kumukuha ng mga tagapatay, no? So, ginagamit lamang siya ng mastermind na, total, natuntun ka naman. Actually, hindi siya nag-surrender. Alam niya na natuntun na siya. So, inunahan niya. Alam naman ng pulis yun. Alam niya na natuntun, dahil nasaan siya. Kaya nag-surrender yung tao kasi nga, meron nagbato ng information sa kanya. Alam na nandyan ka. Siguro, nung gano'n. Kasi, bakit bigla siya nag-surrender? Nung nahuli yung dalawa sa Palawan, yung kasamahan niya, yung driver, saka yung si Garcia, kasabay noon nahuhulihin si David Tanliao. Pero inunahan niya na nag-surrender. No, ang pangit. Ako,
even if I am siguro the worst critic of the PNP, I'm still their best defender. Sabi ko, hindi naman siguro ganyan ang nangyari na talagang napaniwala sila. Binili nila yung extrajudicial confession ng isang notorious criminal dahil iniisip niya. Opo. Opo. Ma'am, medyo nag-choppy kayo doon. Opo. Ma'am, nag-choppy kayo. Opo. Pinaniwalaan nila ang confession ng isang kriminal. Go ahead, ma'am. Doon kayo naputol. The family who cooperated with them from day one. Hindi alam ng public yan. From day one, they cooperated. They spent efforts to locate me. Ang huli nilang natawagan, my own daughter, sabi, Mama, nagpapanik na sila, pakisagot mo yung phone. Kasi I don't pick up numbers that I do not know. Yung pala, nagpapanik. So, ang tao na maghahanap ng contacts to be able to contact me, hindi yan yung taong may kasalanan. Opo. Okay, sige. So, ma'am, dito po sa inyong statement, no, meron sinasabi kayo dito, furthermore, the Cue family approached a friend for help to trace the money trail. Why has the AKG not picked this up to follow the money? They gave the receipt. First payment, second payment, yung buong receipt at yung binigay nila sa AKG, no? At yung kaibigan, common friend, sinabi, trace nga yung money trail. Lahat yan naibigay sa AKG. Bakit hindi nila pinursu? O baka naman po, as we speak, they are now pursuing this. Well, I hope, no, kasi enough na yung investigation. Naglabas naman na ng I think ng statement ng affidavit yung nag-attest dun sa mga ibinayad, no? Dahil isa yan sa pinanggalingan ng suspicion na bakit yung anak, no? Kaya nga sabi ko, hindi talaga nilalaliman yung investigation. Kasi after nung napatay yung victim, meron pang mga pumasok na bayad. Hindi naman galing sa family yung kundi galing doon sa pinagpadadahan ng cryptocurrency na yan. Kasi maraming transaction ang cryptocurrency eh. Yung hinuli nila, di ba, lumabas din yung lawyer, sila yung nagpapalit, sila yung pinagdadaanan. So, laliman ninyo investigation, hinuli ninyo, tapos na. Case closed daw kasi nahuli daw yung dalawa. Pinagdaanan lang ng pera yan. Halaliman ninyo, mag-cooperate sana itong dalawa na ibigay yung information. Sino ang tumanggap ng final ransom. Yun yung sinasabi namin, pursue the money trail. Opo. Magkano ho ba, ma'am, kung mamarapatin lang po ninyo, ma'am Tessie, ang totoong halaga na naibigay ng pamilya sa mga kidnappers? Manong Ted, 32 years na tayo sa anti-kidnapping. Ang MRPO was founded 1993. Never nangyari na nireport ang demand at nireport ang ransom paid. Protocol yan. Si General Ping Lacson pa at the time of PACC set up those protocol. Kasi kita ninyo itong case ni Anson Ke. Ang demand is $20 million. Exactly the same as the demand dun sa Andy Wan, yung sa British school student. Nanggaya. Dahil si SILG, sinabi niya na 20 million ang demand. Never naman namin ginagawa yan. Never namin sinasabi, magkano ba binayad? Kasi, you're just giving parang tip to the kidnappers na pwede palang hingin at pwede palang magkaroon ng ganun transaction. Baon sa utang ang family dahil sa ginawang kidnapping na to. The banks are hounding them. Kaya nga, ganun na lang ang iyak nila. Yung devastation mo ba na namatayan ka na, ginawa ka pang suspect, and all the banks and creditors are hounding them dahil pinangutang yung pera na yan.
Ma'am, ito pong si Alvin ba mismo, again, kumamarapatin po ninyo, pati yung kanyang misis, nakausap ng inyong grupo concerning nga itong kanilang devastation na inaabot for naming them as one of the respondents? Yan nga, lalo na yung apo, no? Kasi alam mo naman, Ted, ang apo, mas ini-spoil kasi ng lolo, di ba? Kaysa disciplinarian yung tatay. So on top of grieving for the grandfather, now you are facing this kind of nightmare na pati tatay mo naging isinangkot sa kaso. No? How do they face their peers, their classmates, their friends? Opo. Ma'am, will it be any consolation yung statement naman po kahapon ng PNP through their spokesperson na they're not taking this statement hook, line, and sinker and still for verification ang binabanggit daw po nitong sinasabi nga ni Liao kasi wala naman siyang inihertong ebidensya anuman? Ed, that is what I meant when I said the PNP is not working on the same page. Last Friday pa, Monday itong last na clear dahil dun sa sinurrender na cellphone na forensic exam. Monday pa yan, cleared na yung dalawa. Ilalabas ngayon ng PNP yung statement nila na clearing this. And I hope that statement includes an apology. Dahil Friday pa yan, clear na hindi siya involved. Anong ginagawa ni Jean Fajardo, no? It's not her fault. No, sorry, siya ay messenger lang. Nung huli, hinabol niya at sinabi na is still for verification. Pero na-clear na kasi yan, hindi naman just for verification. Dahil Wednesday last week pa sila nagpa-investigate. 2-hour debriefing yan, 2 hours. Then Friday, Saturday, yung cellphone nila, sinabmit nila for forensic examination. So Monday, sinabi na sa kanila na yes, clear, walang nakuhang evidence. So they're not working on the same page. Kanya-kanya. Cybercrime, ang gumawa ng forensic exam, directorial staff ang gumawa ng debriefing, AKG ang kasama nila from day one. So that these 3 PNP offices are not working together. Opo, ma'am. With this development and this thing happening, sa inyo pong panig, ma'am, meron bang, sorry ma'am, I just have to ask this, do you intend o na makipag-ugnayan sa PNP to to really thresh out itong sinasabi niyo na maaring pagkukulang ng pambansang pulisya with the secretary perhaps, para hindi nito maulit pa? We were with General Marbil yesterday, no? And we really expressed our disgust to him. Nasa forum siya kahapon. Kaso, siyempre, it was a breach of protocol. Na after he talked, I approached him. Sabi ko, sir, hindi po ba kayo na-brief ng inyong sariling staff na na-clear naman na nila yung dalawa? What is Jean Fajardo now doing? Kasi while our forum is going on, Jean Fajardo is giving a press con and saying na isa na ngayon, they are still corroborating. Kasi iba yung spokesperson magsabi, we are still corroborating at maaaring gano'n, maaaring ganyan. Iba yon, iba pa rin yung na-clear na. Opo. Sinabi ko, breach of protocol, I asked General Marbil, pwede po bang bumalik kayo sa podium? This is 500 guests ang nandoon. Sabihin na ninyo. Pero syempre, hindi niya magawa dahil wala naman siyang hawak galing sa kanyang mga tauhan na sinasabing na-clear na nila, no? But as of yesterday, the family met with all of them. Magandang nangyari. Magkakasama na sila, CIDG, AKG, and Chief PNP. So hindi na sila at cross purposes. Nakakalungkot, 32 years na kami. Never nangyari sa amin yung ganyan napakalaking snafu. Yung yun lang naghahanap pa ng katibayan para patunayan to sinasabi nitong si Liao, yung pala naman last week pa lang cleared na. At ang kanin niyo, ano ba yung sabihin niyo na cleared na ito, no? Yung pong inyong pinupunto rito. Opo. Kahit preliminary
preliminary lang yung forensic, kahit preliminary lang. Sabi, wala kaming nakita, kahit preliminary, para lang to avoid having a messenger say it in public na we are still corroborating. Si Jenna Lacson, sinasabi kong protocol on handling and reporting kidnapping. Number 2 yan, no premature press conferences until you get the mastermind. Order na yan on pa, 1990s pa yan. Reviewin nila. Yun yung panawagan ko kahapon dun sa forum. Please review the protocols that were drawn up by General Ping Lacson. Naging senador na yan at lahat. They make sense. If not, tell me, frankly, na you are not going to follow this anymore. Kaharap ko si General Pokla, yung AKG director, si Aberin, ang CRPO chief, at na-late lang si General Marbil, no? Pero kaharap ko sila nung sinabi ko na reviewin na lang ninyo yan kasi nandyan na yan, lalo na ang media, no? Sabi ko, hindi yan journalism, reprinting press releases, reprinting extrajudicial confession is not journalism. Kaya nakakalungkot na sabihin, pati ang journalist nabili na kasi ng mga criminal syndicate, no? Siyempre, kaibigan ko kasi yung nag-report. So ako pa nag-defend, no? Sabi ko, I don't think so. Ang nabili, yung nag-leak niyang information na yan. And hindi totoo, ha? This I will categorically say, hindi totoo na ang DOJ ang nag-leak ng judicial confession. Kung may kopya cuted, siguro sabihin mo kung totoo galing sa DOJ. Wala kaming kopya, ma'am. Kaya nga po ako nagtanong sa inyo. Wala kaming kopya. Hindi galing sa DOJ yan. Kung kami nga walang kopya, di ba? Kayo pa. Bakit nagkaroon ng media? Tapos sasabihin nila kasi nabayaran, which I doubt. No, sabi ko, I know the reporter very well. Hindi niya magagawa yan. Pero puro yung So, opo. So, ang inyo pong kaisipan, the leak came from where? Yun, saan ang galing? No, siguro, lagiman na lang. We don't want to speculate kasi we will be guilty. We will be guilty of what we are accusing PNP. Opo, yes ma'am. We understand sincerely. Yes ma'am. Thank you. Opo. Salamat po na marami. Ma'am, ganito, no? Maraming salamat din. Opo. Ma'am, itong forum na to kahapon, saan po ito? Sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Nandun si Aberin, ang AKG. Kasi panic. Dahil yun na nga, nagbayad ka na ng napakalaki, tapos pinatay pa, at tapos ikaw pa ang naging suspect. No? Kaya it's really very devastating. Ang nangyari, nagkaroon ng forum, it's close to the media, hindi naman siya naka-open sa media. So, yun, kami lang. Opo. But marami namang na-clear and ako pa rin, I was assuring them that wala naman tayong maaasahan kundi still, no, to work with the police in partnership, not at cross purposes. Opo. Yes, ma'am. Opo. Meron pong balita, ma'am, nito hong sinasabi, medyo conflicting din ito, pero ang source po naman nito ay Western Visayas Police, no? Yung sinasabi daw po na mga magulang nung babaeng iniuugnay sa kidnapping na ito, ang nahuli po, Liang Jinhua, 40, and Gong Zongliang, 38, of Santa Cruz, Manila. Sa Boracay sila dinampot ng mga pulis. Pero nga, dahil sa mga edad nito, may duda sila kung talaga ba ito po yung magulang ng babaeng isangkot dito. Ito ba nakaabot na rin sa inyo at napag-usapan ba kahapon? Hindi na. Kaya nga, di ba, isa yan sa mga, why issue premature press releases? Use your common sense. 26-year-old si Kelly Wong, may nanay siyang 38 years old. So pinanganak siya, 12 years old pa lang nanay niya. So bakit ka, since hindi mo naman na-corroborate, bakit ka magpapapogi points? Uunahin pa ninyo yung pogi points ninyo bago yung trabaho ninyo. Di ba? Ang nakakatakot dyan, Ted, 5 million ang reward to get Kelly Wong. Ang nakakatakot niya, yung mastermind, baka ipapatay yan. Opo. Mag-surrender ka na.
Opo. Again, ma'am, kayo naputol po, nakakatakot dahil baka ipapatay itong babaeng ito na hinaharap ngayon na meron pong reward na 5 million pesos. Yeah, kaya kailangan mag-surrender na lang siya. Kung ako siya, panawagan, sana naririnig niya. Kahapon sayang, hindi ko nakaligtaan kung dahil sa napaka-emotional ko dun sa nangyaring pagdawit nila. Kasi siyempre parang ako yung nag-a-absorb Yes, nung ma'am. pain nung pamilya. So kahapon, nagtagal yung part ko doon dito sa pagdawit kay Alvin Wong. Nakalimutan ko si Kelly Wong, but I'm openly calling her to surrender kasi baka ipapatay siya ng mastermind. Opo. Ma'am, we can feel, ano po, ito nga po inyong emosyon ngayon sa ating panayam na ito. Meron ba din kayong ngayon iniisip man sa inyong grupo po to seek an audience with the President? Para itong inyong emosyon, itong inyong damdamin, itong inyong lahat ng mga sinasabi ngayon na suhestyon sa pambansang pulisya, mapakinggan ng ating Chief Executive para ho siya mismo ay maramdaman ito at siya mismo na mag-utos nito hong mga sinasabi nyo na makorek itong mga snafo na ito. Kahapon, doon sa forum talaga, nung tinanong ako, sinabi ko talaga, the whole AKG needs a total overhaul. Mula nung naging AKG, yung task force, yung presidential, yung PACER, Police Anti-Emergency Response. PACER yan, Special Task Force yan. Nung ginawa siyang unit, ginawang AKG, naging platform siya for promotions. Walang nagtatagal dyan. Matagal na siguro 2 buwan, 3 buwan ang director ng AKG. Bakit? Hindi ka magkakaroon ng continuity, hindi mo madidisiplina ang iyong mga tao. Kung sila ang nagli-leak ng information, wala kang kaalam-alam kasi walang continuity. Merong nag-offer sa akin kahapon, mga dating mga tauhan ng AKG. Sabi nila, ma'am, ready kaming bumalik para lang makatulong. No? These are things that the PNP has to look up. Opo. And again, yung audience with the President, kung mamarapatin po ninyo, if I may ask again. Yes, dapat talaga, no? Kasi kung natandaan nyo, Ted, nung panahon na tinayo yung Presidential Anti-Organized Crime Task Force under Angie Reyes, kami rin ang humiling yan. Kailangan mo ng bastonero. Yung isang overall na magbabaston, CIDG, NCRPO, MPD, lahat ng mga district police, AKG, DOJ, NBI, they have to work on one page. Hindi pwedeng at cross purposes. Hindi pwedeng andito ka. Tapos itong prosecutor, sasabihin, hindi yan, no? O kaya basta na lang tatanggapin, hindi pa nag-iimbestiga. Tapos malilik pa yung information. So, now ko, we have to go back to having an overall bastonero na mag-coordinate ng lahat ng efforts, hindi kalat-kalat. Kasi, Ted, very, very classic. Yung sasakyan ng victim, March 29 siya na-kidnap, March 30, tinurn over na sa HPG. Kailan nalaman ng AKG? April 8. Araw-araw namin sina-follow up sa AKG. Nakita na ba yung sasakyan? Kasi yung breakthrough dun sa 14-year-old, nanggaling nung nakita yung sasakyan. Ito, kinaraw-araw namin. Yung pala, andyan lang sa Muñoz, sa Quezon City lang. Tinurn over to HPG the day after. Oh. So, your HPG is not working with your AKG. Salat-salat. Ano nangyayari, di ba? So, your suggestion is good. We have to look into, and talaga systemic talaga ang problema talaga, no? So, siguro systems, kung ano nangyayari, bakit nagkakaroon ng ganitong breakdown. Systemic yung problema, ma'am. Pero sabi nga po ninyo, 32 years na po ninyo itong advokasya at marami na ho kayong karanasan nga sa gantong uri ng mga sitwasyon. Bakit hindi pa embedded yung sinasabing template and protocol sa gantong uri ng mga, di ba? Dapat nga
institutionalize yan eh. And AKG should have been the institution, yung task force na may institutional memory. Pero nangyari, naging platform for promotion, naging platform for promotion ang AKG, walang continuity. Kaya yung mga institutionalized na mga protocols, nasira na lahat. Opo, sige po ma'am. And Ma'am Tessie, sana po hindi ito maging daan para mawala po yung ating tiwala sa institusyon na ang tawag po natin APMP, and the whole of government dito po sa pangyayaring ito. What is your message to everyone, to all of us, sa lahat mga nakikinig po ngayon sa amin, ano man po sektor kinabibilangan, Ma'am Tessie? Yung ending kasi ng forum, ng talk ko, I still said, MRPO is now 32 years. Reluctantly, we have to accept the fact that we seem to have to stay, But we cannot work without the 5 pillars of the criminal justice system, and that includes kayo, community pillar. Our best weapon against criminal syndicates are people like you, public opinion, public pressure, and we will continue to work with the justice system, to work with the law enforcement, because we have no other choice, But we are doing our part. Please do your part, the law enforcement part and the criminal justice part. Yes, ma'am. Very well said. Ma'am Tessie, muli po salamat sa inyo pong panahon, and we hope na kami po maging daan muli para po sa pagpapalaganap ng tamang informasyon at pagtatama sa mga maling informasyon. Tama po. Salamat ng marami sa inyo. Apo. Thank you, Ma'am Tessie. Salamat po ng marami. True FM. Si Ma'am Tessie Angsi po ng grupo na Movement for the Restoration of Peace and Order, mga kapatid.